Ang pelikula ay nagbukas kay Lena, ang bida na isang matagumpay na obstetrician gynecologist. Siya ay naglalakad sa isang mapayapang beach, hindi alam ang kaguluhan ng kanyang buhay. Haharap na daw siya sa lahat ng isang iginagalang karera, nagpapasalamat, at isang mapagmahal na asawang si Sergey, na nagtatrabaho bilang isang artista sa isang drama theater. Gayunpaman, nakatago sa ilalim ng pag-igting sa ibabaw, nagsisimula ang paggawa ng serbesa sa kanilang tila perpektong relasyon. Isang gabi, umuwi si Sergey at nagpaalam sa kanya. Sa saloobin ng direktor, nakikinig si Lena maasikaso at nag-aalok ng aliw na iyangat ang kanyang mga espiritu. Iminumungkahi niyang mag-intimate sila, ngunit si Sergey ay pagod sa trabaho, magalang na tumatanggi, at piniling magpahinga. Sa halip, iniwan niya ang kanyang telepono kaya nag-check siya. Sa pagsuri, may napansin siyang mensahe mula kay Katia, ang kanyang katrabaho. Naghihinala, ipinagpalagay ni Lena na ang kanyang asawa ay nanloloko sa kanya. Kinaumagahan, nag-alok si Lena na ihatid si Sergey sa trabaho ngunit nagpilit itong pumunta mag-isa. Habang nanonood si Lena mula sa bintana, nakita niyang kinuha pa ni Sergey ng ibang tao, nagpapagatong sa kanyang mga hinala sa pagtataksil. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa lugar ng trabaho ni Lena, kung saan siya nagsusuri ng kanyang pasyente. Nikki ay nagbibigay ng kanyang usual na payo at mungkahi para sa kanyang pagbubuntis. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho, patuloy na umiikot ang mga iniisip ni Lena kay Sergey at ang kanyang lumalaking pagdududa. Sa halip na dumiretso sa bahay pagkatapos ng trabaho, nagpasya siyang huminto sa isang bar mag-isa upang maghanap ng ilang solace at mapawi ang kanyang stress. Magkahalong frustration at sakit ang nararamdaman niya. Lumabas sandali si Lena para tumawag kay Sergey, sa pagsisikap na subukan ang kanyang reaksyon. Nagsisinungaling siya at sasabihing magtatrabaho siya ng gabi at hindi uuwi. Saglit na nakakagulat na naniwala si Sergey nang hindi nagtatanong pa. Ang kumpirmasyon ay nagpapatibay sa paniniwala ni Lena na si Sergey ay hindi tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sa mabigat na puso, nagpasya siyang bumalik sa loob at patuloy na magsaya, naghahanap ng aliw sa sandaling nasa bar. Nakilala ni Lena ang isang binata at nagpasya silang mamasyal sa dalampasigan habang nakikisali sa usapan. Habang sila ay nag-uusap, nagmumungkahi ang lalaki na pumunta sa isang hotel at magpalipas ng gabing magkasama. Pakiramdam ng kalungkutan, sumang-ayon si Lena, naghahanap ng aliw sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang intimate encounter kasama niya. Sa kabila ng pagtatagpo nila, nananatiling hindi nasisiyahan si Lena dahil nabigo ang lalaki na matupad ang kanyang mga hinahangad, na nagiging sanhi ng kanyang mga iniisip upang patuloy na umikot sa paligid ni Sergey at sa umano'y affair niya. Kinaumagahan, umuwi si Lena upang hanapin pa rin si Sergey na natutulog. Sa pagtatangkang kumonekta muli sa kanya, sinimulan ang pakikipagtalik ngunit tumanggi siya, iniiwan ang kanyang pakiramdam na tinanggihan at nasiraan ng loob. Lena ay nag-retreat sa banyo para magpahangin. Mamaya, dumalo si Lena sa isang teatro kung saan nakikita niya si Sergey na kumikilos kasama si Katia sa isang romantikong eksena. Saksi sa kanilang chemistry sa entablado, kinain ng selos si Lena, na humahantong sa kanya na maniwalang sina Sergey at Katia ay kasangkot sa isang relasyon. Pagkatapos ng pagtatanghal, nagtapos sina Lena at Sergey na makipag-usap ng lapitan sila ni Katia. Lena kindly offered Katia a ride, so tatlo silang umalis sa kotse. Habang nagmamaneho, nagbibigay si Sergey ng direksyon papunta sa bahay ni Katia, walang kamalay-malay na nagdaragdag ng panggatong kay Lena na lumalagong mga hinala tungkol sa kanilang relasyon. Sa susunod na araw, Lena nakainahinala kay Sergey at Katia, sinundan sila. Dahil seryosong pinapansin ni Lena sila, agad niyang nabangga sa kotse sa harap niya. Inihatid ni Lena ang kotse sa repair shop at iniwan ito para sa ilang araw. Nang lumabas siya sa garahe, lumapit sa kanya ang isang lalaki mula sa sasakyan at nagtanong kung gusto niyang maging intimate sa kanya. Walang pag-aalinlangang pumayag siya at nagsimula silang maghalikan sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay dinala nila sila sa dalampasigan kung saan nahuli sila ng pulis. Tumakbo ang lalaki at iniwan si Lena. Mukhang may totoong buhay na tayo Houdini dito, tanong ng opisyal kay Lena. Sana may magandang paliwanag, tanong ng opisyal. Kinaumagahan, habang naghahanda si Lena para sa kanyang trabaho, lumapit si Sergey sa kanya. Iminumungkahi niya na magpatuloy silang magbakasyon magkasama sa susunod na linggo, ngunit ramdam na ramdam nila ang pag-aalinlangan ni Lena. Nagkaroon sila ng maikling argumento. Gayunpaman, mabilis humingi ng paumanhin si Sergey, na dinadala ang argumento sa isang mabilis na pagtatapos. Sa isang nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari, bumisita si Nikki sa pinagtatrabahuan ni Lena para sa isang konsultasyon sa pagbubuntis. Doon natuklasan ni Lena na ang asawa ni Nikki, si Vadim,
ay ang parehong lalaki na nakatagpo niya ilang araw na ang nakalipas. Tunay na maliit ang mundo. Sa kwarto ni Lena, lumapit si Vadim sa kanya at humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya nang dumating ang mga pulis. Matapos siyang humingi ng paumanhin, paulit-ulit siyang humihiling kay Lena ng isa pang pagkikita. Hiniling niya kay Vadim na umalis, ngunit siya ay naging agresibo at nagsimulang manligalig. Hindi siya umuurong at ipinilit ni Lena na iwanan siya. Nabalisa sa sagupaan, umuwi si Lena pagkatapos ng trabaho. Nang sumunod na araw, si Lena at ang kanyang kaibigan na si Ivan, na amo din niya, ay nagpasya na imbestigahan kung ano ang ginagawa ni Sergey sa bahay ni Katya. Sa daan, tinawagan ni Lena si Sergey at tinanong siya tungkol sa kanyang mga aktibidad sa bahay ni Katya. Ipinaliwanag ni Sergey na siya ay tumutulong kay Katya sa paglipat ng aparador kasama ang isa pang kaibigan. Nagduda si Lena sa paliwanag ni Sergey at nagpasya na magpatuloy sa bahay ni Katya. Pagdating niya, nakita niyang tumutulong nga si Sergey sa pagbubuhat ng aparador kasama ang isang kaibigan. Walang nakikitang kainahinala tungkol sa mga aksyon ni Sergey. Pinakiusapan ni Lena si Ivan na itaboy siya pauwi. Mamaya, tinalakay ni Lena at Ivan ang kanyang mga naging issue. Sinabihan ni Ivan si Lena na huwag maging sobrang hinala kay Sergey, na nagpapaalala sa kanya na madalas lumitaw ang mga hamon sa relasyon at mahalaga na magtiwala siya kay Sergey. Makalipas ang ilang araw, si Lena at Sergey ay nagbakasyon sa beach. Habang nagmamaneho, nakatanggap si Lena ng tahasang mensahe mula kay Vadim, ngunit mabilis niyang pinatay ang kanyang telepono bago pa makita ni Sergey ito. Nang makarating sila sa dalampasigan, sinusubukang makipag-usap si Lena kay Sergey tungkol sa kanilang kasal. Sa panahon ng kanilang pag-uusap, inamin ni Sergey na napansin niyang humihina ang kanyang pagkahumaling kay Lena. Kinikilala ni Lena na nakakaramdam din siya ng katulad na pagbabago sa damdamin. Sa isang sandali ng kahinaan, nag-ipon ng lakas ng loob si Lena para tanungin si Sergey kung nagkakaroon siya ng affair, ngunit itinanggi ni Sergey ang anumang pagkakasangkot. Ibinahagi ni Lena ang insidente sa kotse na nakita niya mula sa kanilang bintana ilang linggo na ang nakalipas, at ipinaliwanag ni Sergey na ito ay isang kaibigan lamang na nag-aalok sa kanya ng biyahe sa teatro. Nang magtanong si Lena tungkol kay Katya, tiniyak ni Sergey sa kanya na ang kanilang mga text messages ay puro propesyonal. Dagdag pa ni Sergey, naglagay siya ng passcode sa kanyang telepono hindi dahil nagtatago siya ng kahit ano, kundi dahil nag-iingat lamang siya. Naging emosyonal si Lena at umiiyak, ngunit ni-comfort siya ni Sergey at nagkasundo sila. Kinaumagahan, nakatanggap si Lena ng sulat mula sa korte tungkol sa kanyang pagkakasangkot kay Vadim. Nang magtanong si Sergey tungkol sa liham, nagsinungaling si Lena at sinabi niyang ito ay mula sa pulisya ng trapiko tungkol sa isang tiket. Patuloy na nakikipag-ugnayan si Vadim kay Lena, nagpapadala ng mga mensahe at pagsusumamo na makita siya, ngunit piniling hindi tumugon si Lena at hinaharangan siya. Isang araw, habang nag-shower si Lena, pumasok si Sergey sa banyo. Tinanong niya si Lena tungkol sa isang piraso ng damit na hindi pa niya nakita noon. Ipinaliwanag ni Lena na binili niya ito noong nakaraang araw. Hiniling ni Sergey kay Lena na isuot ang damit, at nagkaroon sila ng intimate encounter sa banyo. Kinaumagahan, napuno ng kagalakan ang mukha ni Lena matapos ang isang kasiyasyang oras kasama si Sergey. Gayunpaman, ang kanyang kaligayahan ay panandalian nang dumating siya sa klinik at nakatanggap ng nakakalungkot na balita mula kay Nikki. Kinansela ng isa sa kanyang mga pasyente ang kanyang appointment at naghahanap na ng ibang doktor. Natuklasan ni Nikki ang pakikipag-ugnayan ni Lena sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga mensaheng ipinadala ni Vadim kay Lena. Sa sobrang galit, sinampal ni Nikki si Lena at nagbantang ilantad ang kanilang relasyon sa internet. Nangako rin siyang sisirain ang reputasyon ni Lena bilang isang doktor. Nalulula sa damdamin, lumuha si Lena sa kanyang opisina. Sa pag-uwi, natuklasan ni Lena na si Sergey ay lasing. Maliwanag na nalaman ni Sergey ang tungkol sa affair ni Lena at labis siyang nasaktan. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Lena na ipaliwanag ang sitwasyon, ayaw makinig ni Sergey, kumbinsido na ang kanyang mga paliwanag ay hindi magbabago ng kahit ano. Sa kanyang galit, itinapon ni Sergey si Lena palabas ng bahay, na iniwan siyang walang choice kundi magpalipas ng gabi sa klinika. Kinaumagahan, naramdaman ni Lena na ang kanyang buhay at karera ay gumuho. Dahil dito, nagdesisyon siyang magbitiw sa trabaho. Nilapitan niya si Ivan para pirmahan ang kanyang pagbibitiw, ngunit habang ginagawa niya ito, dumating si Sergey nang hindi inaasahan, luhaan, at humiling ng pribadong pag-uusap kay Lena. Sa isang taos-pusong sandali, niyakap ni Sergey si Lena at pareho silang napaluha. Mukhang nahanap na ni Sergey ang kanyang puso para patawarin si Lena. Sa kanilang paglalakbay sa bagong buhay, tinanong ni Sergey si Lena kung namimiss pa rin niya ang kanyang kataypan.
Nalilito si Lena, iniisip na nagkaayos na sila, ngunit mukhang hindi pa rin makamove on si Sergey. Sa final ng pelikula, nakita si Lena na nakasakay sa tren, papunta sa kanyang trabaho, at doon nagtapos ang pelikula.